Pansin ninyo, patay na ang akasya pero yung balete ay buhay pa din. Tignan nyo. Grabe. May mga nagsisigawang bata. So ibig sabihin yan, kapag nagbaha, pag taglakasan ng baha, itinatawid nila to. Yan. Pero bago lang ito, anong kayang dahilan bakit nila tinatawid to? Ayan, oh. So pwede naman kasing dumaan dito. 'Di ba ang creepy? Tignan nyo naman. Yung balete talagang nabuhay na talaga dito, oh. Matagal na to mga kalahi. Ito dati maitulay ito. So can you imagine, ito yung balete. Balete na lang yung nag-uugnay dito sa sapa na ito para lang makatawid ang mga tao dito. Talagang kakaiba. Ano yun? Yung naririnig ba kayo mga kalahi? Oh! Pakiramdam ko may mga tumitingin sa akin. May mga isda. Ayun, oh, may mga isda mga kalahi. Sa mga naghahanap ng bulaklak ng kawayan, muli, hindi lang bulaklak ang nasaksihan natin mga kalahi. So sa mga naghahanap po ng bulaklak ng kawayan, hindi lang bulaklak, kung hindi pati bunga niya na rin. Ayan, oh. Grabe, napakatahimik. Halos walang tao na dito ngayon. Grabe, oh. Bago natin sisimulan ang episode natin ngayon mga kalahi, ay may isang katanungan muna ako na tatanungin sa inyo. Naniniwala ba kayo sa biringan? Alam nyo ba na ang paniniwala ng mga iilan ng mga tao na ang dulo daw na ito ay may tinatawag na biringan, sapagkat dito daw natin makikita ang mga dambuhalang puno na tila daang-daang taon na ang nakalipas, hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin. Ipapakita ko sa inyo ang isang napakahiwagang bugtong ayon na ito na pinaniniwalaan nila noong araw na dito daw naghihintay ang isang babaeng nakakulay puti. Dito daw madalas nag-aabang sa mga taong dumadaan dito. Bagamat noong araw daw ay hindi ang kalsada, ay mayroon daw ditong maliit na daanan na kung saan etong bugtong ayo lang ang nag-uugnay doon sa daanan na yun. Sapagkat noong araw ay may paniniwala sila na kapag hindi mo daw nadaanan itong bugtong ayo na ito, ay maliligaw ka daw. Sapagkat etong lugar na ito ay napakadaming kwento at mga misteryo na kahit yung mga tao dito ay hindi nila may paliwanag. So ngayon mga kalahi, bago tayo dumako sa episode natin na ginawa sa Antique at Iloilo, dito na natin tatapusin yung mga episode natin sa Iloilo, ay hayaan ko munang ipasyal kayo sa dulo ng lugar na ito na tinatawag nila na biringan. So dito nga natin makikita yung mga dambuhalang puno. So kung excited na kayo, mas excited na akong ipakita sa inyo yung kakaibang senaryo na dito nyo lang makikita. So muli, ako nga pala si Mr. Kalahi, at tara samahan nyo ako sa aking mga kwento, sa mga kwentong bayan na ibabahagi ko sa inyo. Bagamat may mga taong hindi naniniwala sa mga kwentong bayan, ay hayaan na lang natin sila, sapagkat wala naman talaga silang alam tungkol sa history ng ating bayan. So kung sa Biblia nga, 'di ba? Hindi natin sila nakita pero nabasa natin, pinaniwalaan natin. What if sa mga kwento pa kaya ng mga matatandang nabuhay noong araw at nakasaksi sa mga pangyayari, 'di ba? So tara. Samahan niyo ako mga kalahi.
Napahinto ako dito, mayroon ako napansin. Sana napansin nyo rin. Grabe, napakaganda dito mga kalahi. Tingnan nyo, di ba? Tila parang paraiso talaga kapag nandito ka. Talagang makikita mo yung kakaibang lugar. So, dinaan ko lang kayo dito para sabihin sa inyo na dito rin daw yung isang senaryo na hindi maipaliwanag ng isang nakausap natin, na dito daw siya inabangan ng isang babaeng nakakulay itim. Bagamat gabi yon ay hindi niya na naaninag, pero hindi na siya tumuloy. So tara. Ayan mga kalahi, nararamdaman na natin dito sa dulo na to ay talagang napakalamig. Hindi mo ma-explain kapag personal kang nakapunta dito. Wow, tignan nyo yung bahay. So ibig sabihin pala, kahit sa dulo ng mga strukturang ito ay talaga namang mayroon pang mga nakatira. Tignan natin kung totoo nga yung sinasabi nila na mayroon daw ditong isang lugar na misteryoso. Oh my God. So totoo nga mga kalahi. Grabe oh. Kinilabutan ako. Wow. So ibig sabihin totoo nga yung sinasabi nila mga kalahi, na sa dulo daw nito ay makikita natin ang, ayan oh, grabe. So tignan muna natin tong dulo na to. Anong tawag dito sa mga halaman na to? Kulay violet. Kulay violet yung kanyang bulaklak. Grabe, nag-iingay yung mga ibon mga kalahi. Halatang halata talaga sa lugar na ito na maraming mga kakaibang elemento na nag-aabang sa atin. Pero ngayon nga ay saksihan natin at puntahan natin ang mga dambuhalang kahoy na dito daw natin makikita. Papasok na tayo. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na mga malalaking puno na hindi ko alam bakit napaka hiwaga talaga ng lugar na ito. At talagang sabi nila, aray, kinakatakutan daw talaga nila ito. Wow, tignan nyo naman, diba? Sino naman kasi ang hindi mamangha sa ganito kagandang lugar? Hindi ka matatakot pero mararamdaman mo yung mga presensya ng mga taong nakatira dito or elemento. Grabe. So can you imagine may gantong lugar dito? Medyo mayroong mga sumisit sa atin. Wow, ang lamig. Grabe. Ang lamig dito mga kalahi. Yun, may tubig. Oh no, oh no. Eto na yung sinasabi nila at pinaniniwala ang dulo daw ng Biringan, sapagkat kung makikita nyo ang mga malalaking puno na ito, eto yung pinaniniwalaan nila na dito daw nakatira ang mga elemento at mga engkanto na nagbabantay dito noong araw. Bagamat yun ay kwento-kwento, ay hanggang ngayon nabubuhay pa rin, lalo na sa mga taong nakatira dito. Pero isa lang mga kalahi ang napansin ko, hindi na akasya ang nabubuhay dito
sapagkat binubuhay na lang siya ng isang balete. Pansin niyo, patay na ang akasya pero yung balete ay buhay pa din. Tignan nyo. Grabe. So eto na. Tignan nyo mga kalahi, patay na yung akasya. Ilang taon ang cycle kaya ng akasya bago siya mamatay? Paki-comment naman mga kalahi, gusto kong malaman. At syempre ito, nandito tayo sa isang kagubatan na talagang kakaiba. Kinikilabutan ako. Ano yun? May mga nagsisigawang bata. Ano yun? Wow, grabe, tignan nyo naman. Hindi basta-basta ang taas na to mga kalahi. Ang laki na to kung iisipin nyo. So kung sa malipitan, ito siya. Tignan nyo, grabe. Can you imagine may ganito kalaking, ayan, ang laking puno, 'di ba? Kahit siguro yakapin ko ito, siguro mga tatlong ako na paulit-ulit na. Ang tabi-tabi lang po. Ay putik, grabe. Tignan nyo. Grabe. Sana hanggang sa susunod na henerasyon ay mabuhay pa rin tong akasya na to. Grabe. So dako naman tayo dito sa area na to. Ito noon mga kalahi yung kinakatakutan ko. Dahil talagang masasabi mo talagang kakaiba yung lugar. Sapagkat ayun, ano yun, meron talaga akong mga naririnig dito dati. Hindi ko nga alam bakit ngayon kusa na lang silang nawala. Tignan nyo naman, ang creepy. So may tulay tayong makikita dito. Ayan. So ibig sabihin yan, kapag nagbaha, pag taglakasan ng baha, itinatawid nila to. Ayan. Pero bago lang ito, anong kayang dahilan bakit nila tinatawid to? Ayan, oh. So pwede naman kasing dumaan dito. 'Di ba ang creepy? Tignan nyo naman. Yung balete talagang nabuhay na talaga dito, oh. Matagal na 'to mga kalahi. Ito dati may tulay ito. So can you imagine, ito yung balete. Balete na lang yung nag-uugnay dito sa sapa na ito para lang makatawid ang mga tao dito. Talagang kakaiba. Ano yun? Yung naririnig ba kayo mga kalahi? Dako tayo dito. Tabi-tabi lang po. Panigurado, maraming mga engkanto ang mga nag-aabang at nakikita tayo ngayong araw na to. Wow, ang creepy. Grabe mga kalahi, tignan nyo. Ang creepy ng lugar. Ayan, oh. Pakiramdam ko may mga tumitingin sa akin. May mga isda. Ayun, oh, may mga isda mga kalahi. May mga isda na nabubuhay dito. Ayan. Grabe. Ang lalaking puno. Dito talaga sila namuhay. At kung mapapansin nyo yung mga puno, talagang grabe. O sa mga naghahanap ng bulaklak ng kawayan, muli, hindi lang bulaklak ang nasaksihan natin mga kalahi. So sa mga naghahanap po ng bulaklak ng kawayan, hindi lang bulaklak, kung hindi pati bunga niya na rin. Ayan, oh, bunga ng kawayan mga kalahi. Comment nyo naman kung ano, shout out sa mga naghihingi ng bulaklak ng kawayan. Eto na po, ayan, oh, bulaklak ng kawayan. So dito sa amin napakarami niyan, pero madalang yung makita. Sa mga liblib lang talaga na lugar ito makikita. So ayan, bulaklak ng kawayan. Ito yung dahon niya, oh, para maipakita ko sa inyo. Ayan, di ba?
So iwan muna natin yan kasi wala tayong pamalit. So tara mga kalahi, dahil dyan at naikwento ko na rin sa inyo yung tungkol dito sa sinasabi ko, ay dako naman tayo sa Iloilo kung ano nga ba ang kaganapan namin doon, para makita nyo rin kung ano yung naganap sa amin nung nakaraan. So ready na ba kayo? Kung ready na, maraming salamat sa panonood nyo sa episode ko na ito. Okay, in 3, 2, 1